Naging kontrobersyal ang resulta ng 2026 Physician Licensure Exam. Sa 1,954 na examinees kasing nakapasa, ang pangalan ng 6 sa mga ito hindi isinapubliko agad ng PRC o ng Professional Regulation Commission katulad ng nakagawian. Kabilang dito ang nakakuha pa man din ng pinakamataas na marka, ang top 1 o top notcher na minarkahan lang bilang name withheld. Ayon kasi sa PRC, kailangan pa raw munang i-verify ang resulta ng examinees. Ang publiko tuloy, kanya-kanya nang haka-haka. Posibleng nandaya. May issue or under investigation. Hanggang sa linggong ito, sa isang Facebook post, nakilala na kung sino ang kontrobersyal na isinulat lang nung una na name withheld. Walang iba kundi si Dr. Erwin Ken Parchaso ng Lyceum Northwestern University sa Dagupan City sa Pangasinan na nakakuha ng pinakamataas na marka na 95.17%. Nabahiran man ng kontrobersya ang kanyang pangunguna na 10 years in the making daw, handa na niya ngayong ibahagi, eksklusibo dito sa KMJS, ang kanyang pinagdaanan bago niya nakamit ang pambihirang tagumpay. Nito lang Marso, isa si Ken sa halos 3,000 examinees na kumuha ng PLE o ng Physician Licensure Exam, board exams para sa mga gustong maging doktor. The Physician's Licensure Examination is relatively one of the toughest. 4 na araw yan. Medyo confident naman ako nung nag-exam ako, nakakasagot ako. But then when the results came out, doon na nag-pop yung mga messages. Yung mga kabatch ko na mga sa review center that time, nagko-congratulations na sila sa isa't isa. Pero hindi ko nakita doon sa mga messages na congrats Ken. Wala yung pangalan ko. Medyo natameme ako. Na-depress na naman ako. Umiyak ako. Gumuho talaga yung mundo ko na inisip ko, bagsak na naman. Uulitin ko pa ba to? Mag-aaral na naman ba ako? Pero sa isip-isipan ko, ayoko na. Pagod na ako. At sa gitna ng inakala niyang pagkabigo, nanumbalik kay Ken kung paano ba nagsimula ang pangarap niyang maging doktor. Tubong La Trinidad sa Benguet ang pamilya ni Ken. Pag-aamin niya, hindi raw siya tutok noon sa kanyang academics o pag-aaral. I was not the smartest person in the room. I'm just a regular student back then. Dahil pangarap niya raw na sundan ang yapak ng kanyang ate Karen na isang nurse, pagtuntong ng kolehiyo, kumuha rin si Ken ng nursing. Dami kong na-encounter na mga patients na parang nawawalan sila ng pag-asa, natatakot sila sa sakit nila. Para bang gumuguho yung mundo nila. And then, doctors would arrive. Malaki pala talaga ang impact ng isang doctor sa isang pasyente sa buhay nila. Doctors don't just treat or diagnose a disease. They save a person's whole world. Gusto kong maging ganun sa isang tao. Kaya pagka-graduate niya ng nursing, nagpasya si Ken na ituloy ang pag-aaral ng medicine. Pero simula pa lang ng kanyang med school journey, meron ng mga aberya. Ang NMAT kasi yun yung prerequisite before ka mag-medicine. Ang mga school, meron silang standards, 90 and above. Believe me or not, nag-NMAT ako 3 times din. First take ko, mababa yung NMAT ko, 35. Second take ko, hindi ganun kataas, 55 lang. Naghihinayang na ako sa sarili ko. Parang hindi ko kaya to, parang nahihirapan ako masyado. Third try, 55 plus lang din yung grade ko. Hindi ako nakapasok dun sa first choice ko ng school. And that end up me enrolling sa Lyceum Dagupan. At first, napre-pressure ako kasi ibang level na to eh. Nahihirapan talaga ako. Nag-leave of absence ako for 2 years. Wala na din masyadong pera. Si Ken, nag-part-time job, pumasok bilang HR o Human Resources Staff at nagtrabaho rin bilang online English tutor.
Kaya 2019, si Ken bumalik ng med school. Hindi ako masyadong nakakasabay kasi dun sa leave of absence ko ng within 2 years, wala akong masyadong ginawa kundi parang work din. Hindi ako nag-aral. Sa kabila ng pagod at pressure sa medicine proper, si Ken nagpursige at ang nagsilbi niya raw inspirasyon ang kanyang girlfriend noon at ngayoy kanyang misis, si Yael, na nakilala niya nung siya'y medical intern. Nakita ko siya sa hospital kung saan ako nag-i-internship. Sabi ko, ano to? Pasyente ba to? Pero nakita ko siyang nag-order ng doctor's order sa computer. And then, nagulat ako, ay, my gosh, doctor pala to. Nakausap ko. Medyo na-humble ako. Lumalabas na kami and then, naging girlfriend-boyfriend na. He's a very gentleman, very patient siyang tao. After internship, nag-apply ako sa isang review center. Kasabay kong nagre-review si wife kasi mag-e-exam din siya ng diplomate niya. We are each other's inspiration for studying kasi sabi namin, papasa tayo. 1 week before the exam, nagulat ako. Sabi niya, buntis daw siya. Lalo akong kinabahan kasi wala to sa plano. Hindi ako ready maging father. Sa kabila nito, tumuloy si Ken sa pagkuha ng board exam. Upon exam day, masyadong blanco yung utak ko. Hindi ako makasagot ng maayos sa mga exam ko. Sinabi ko na kay wife, wala, hindi na ako pasado. At tama nga ang kanyang naging kutob, bagsak si Ken sa kanyang first take ng board exam. Habang si Yael, pasado sa kanyang diplomate exam. Nakokonsensya. Yung dreams niya, he delayed it to be there for our son. Sabi sa akin ni wife na, sige, mag-exam ka ulit. Sabi sa akin din ng parents ko, hindi pa naman end of the world. Tuloy mo lang. Sige, sabi ko, try natin ulit. Yun nga lang, nung mga panahong yon, si Yael, 6 na buwan ng buntis. Sinabi ng parents ko na, since nabuntis ko si wife, na-need ko siyang pakasalan. Hindi tumuloy si Ken sa kanyang second take ng board exam sa pagdodoktor. Sabi ko sa wife ko, parang hindi sa akin ang medicine. Mag-board exam ako ng nursing sa US. Hanggang nitong nakaraang taon, ipinanganak ni Yael ang kanilang panganay, si Zach. Nung lumabas si Zach, sobra yung saya siguro. Na-speechless ako na, tatay na talaga ako. He's a good father. Nung bumalik ako ng work, siya yung nagbabantay kay Zach. Being a father outweighs more than being a doctor para sa akin. Kasi I made that life eh. Although doctors save lives, for me, I made a life. Pinanghinaan man ng loob, ang kanya raw anak ang naging inspirasyon ni Ken para ipagpatuloy ang naunsyami niyang pangarap. Kaya, nag-board exam ulit si Ken. At nitong Marso, kumuha na nga uli siya ng exam para maging ganap na doktor. Yun nga lang, para raw gumuho ang kanyang mundo nang hindi niya nakita ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pumasa. Pero sa isip-isipan ko, ayoko na. Pagod na ako. Hanggang nangyari na nga ang hindi niya lubos inakalang plot twist. April 18 ng hapon, hello, is this Erwin Ken Parchaso? I am Dr. Marco Duque from Lyceum, sabi niya. It's regarding about your board exam. Kinabahan ako kasi naalala ko, and then 5 na withheld. Naisip ko, isa ba ako dito sa 5 na to? Sabi niya sa akin, congratulations, sabi niya sa akin. Nagulat ako. Apparently, you are the number 1, sabi niya sa akin. So, na-speechless ako. Nananaginip ba ako? Please pinch me or something. Parang ganun na I don't know. Hindi nagsisink in, hindi pumasok sa isipan ko na ako yung name withheld na top 1 na yun. May nag-message sa akin na screenshot nung listahan, tas number 1, Erwin Ken Angkwal Parchaso. Si Yael at ang kapatid ni Ken na si Jaja napatakbo sa sala matapos makita ang resulta na si Ken ang top 1. Ibinalita nila ito kay Tatay Joselito at Nanay Esther na napalundag sa saya. Sabi namin, i-verify nyo maigi kasi baka prank lang yan. Pagka-uwi ni Ken, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang kapatid. At sa kanyang pagpasok sa bahay, bumuhos ng emosyon ni Ken sa kanyang ina. Sabi niya, Mama, pumasa ako. Sabi niya, Napaiyak pati ang kanyang ama at sa huli,
niyakap niya ang kanyang mag-ina. It's overwhelming hanggang ngayon para sa akin na si Name with Help pala is, yun, ako pala. Hindi ko ma-put sa words na masaya ako. So, sobrang saya. For the past 10 years, yung score niya ang pinakamataas na lumabas. It's rather rare, kaya prompted talaga yung protocol namin na kailangan namin gawin yung statistical verification. Para lang i-ensure na the system got the data correctly, ganyan, walang glitch. Nitong Martes, si Ken nag-oath-taking na. It took 10 long years, painful but beautiful years. And I would walk every single one of them again if it meant standing here today and telling you, we can do it. You can do it. And when you do, it will be worth every tear. To my child, one day you'll hear this story. And I want you to know everything I did, every sleepless night, every retake, every tear I did for you. You are my why. I hope I make you proud. More than that, I hope you learn that failing doesn't mean you're out. It just means you're human. And finally, let me introduce myself properly again. I'm Erwin Ken A. Parchaso, not withheld, not hidden, just here. God bless us all. Ang kanya namang mga mahal sa buhay sa Baguio, naghanda ng Thanksgiving party. Hindi lang para sa akin ito ay tagumpay natin. Ano na kaya ang plano ngayon ni Doc Ken? So it's either nasa general surgery or ENT or Opta or why not OB-GYN, di ba? Nasabi ko lang is be consistent rather than be intensive. Laban lang, keep on going, show up. Kahit na nahihirapan ka na, put in the time and effort, you know? Yes, bumagsak kayo, pero it's not the end of it. Tandaan ang pangalang minsang itinago na si Name with Help. Siya, si Dr. Erwin Ken Parchaso. I am a retaker. Well, supposedly a third taker. Patunay na kahit ilang beses kang madapa, pwede ka pa rin tumayo at manguna. You don't have to be unbreakable to be strong. You just have to keep showing up, even when it hurts. Dahil minsan, ang pinakamalaking plot twist sa buhay, sarili mong tagumpay. I'm Erwin Ken A. Parchaso, not withheld, not hidden, just here. God bless us all.